Kamusta na po kayo? I hope that we continue to find our peace and security with God. Sa bawat sitwasyon po na pinagdadaanan natin, kanino po tayo humahanap ng kalakasan? Sa Hebrews 13:8 po, may magandang paalala ang ating Panginoon sa tuwing tayo nanghihina. Basahin po natin ito. Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. The unchangeable nature of Jesus is an assurance that His word is faithful, His promises are true, and His love is unconditional, and His grace is everlasting. It means that Jesus is always with us. He is always available to help us, and we can always depend on Him. Though the world changes, circumstances change, people change, and you change, Jesus never does. So now, let us come and worship the Lord our God. Salamat, Panginoon!
ako'y magsasaya sa piling mo. Sa piling mo. Salamat, salamat, Ama. Sa iyong kamay, aking ibibigay buong buhay sa iyo, Diyos. Akayin mo aking mundo nang mapasayo habang panahon. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Akayin mo saan man patungo, sa galak at lungkot, ang tiwala'y sa'yo. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo sa walang hanggan. Pangako mo, Jesus, sa'yo ang buhay ko,
Nais ko pong basahin sa Biblia ang patungkol sa ating ikapo at alay. Sa 2 mga taga-Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Manalangin po tayo. Ama, pinupuri, sinasamba at dinadakila ka namin ng aming buong puso at kaluluwa. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Patuloy mo po kaming pagpalain sa aming mga hanap buhay at turuan mo po kaming maging tapat sa pagbibigay sa iyo ng aming mga alay at kaloob. Salamat po sa mga taong bukal ang puso na magbigay ng kanilang alay para sa pagpapalawak ng iyong iglesia. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Greetings, brothers and sisters. Sa panahon po ng katulad nito, Kwaresma, we embark on a spiritual journey. Isang paglalakbay patungo sa final victory na naghihintay sa atin sa dulo ng ruta. Ang journey na ito ay hindi lamang po physical, pero spiritual din, na pinapanday ng self-reflection, repentance, at regeneration. So tonight, let us explore into the scriptures para alamin ang roadmap ng Diyos para sa ating victory. So for tonight's message, ang title po natin ay From Struggle to Triumph, The Quest for Victory. And it is based from Romans chapter 8:31-39. Ang Romans 8:31-39 po ay isa pong powerful na message sa atin at or passage that speaks to the unwavering love and faithfulness of God toward His people. So sa ating pong exegesis ngayong gabi, ating pong i-explore ang mga walang hanggang na katotohanan na nakakabit sa mga talatang ito at ating ilalantad ang kanilang kahalagahan sa ating buhay sa napapanahon natin ngayon. Yung pong verse 31, sabi po doon, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Paul starts by posing a rhetorical question that invites reflection. Yung pong word na these things refers to the preceding verses where Paul discusses the assurance of salvation and in the indwelling of the Holy Spirit. The implication is very, very clear. If God is on our side, wala pong sino man o anuman ang makatatayo laban sa atin. Sa ating pong kasalukuyang konteksto, we face various challenges, uncertainties, and oppositions. Yet, the assurance remains na ang Diyos ay kasama natin. This truth provides comfort and confidence as we navigate life's complexities. Sa verse 32, sabi po doon, He did not spare His own Son, but gave Him up for us all. How we will not also, along with Him, graciously give us all things. Paul emphasizes the incomparable act of God's love in sacrificing His Son for our redemption. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng ganitong kabigat na sakripisyo upang muling pagsamahin tayo sa Kanya, gaano pa kaya niya tayo aalagaan? This verse speaks directly to our anxieties and worries. Sa isang mundo kung saan po na madalas tayo magdulot ng kawalan o kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap,
maaari tayong magtiwala sa provision ng Diyos. His love demonstrated through Christ assured us na siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan ng buong kagandahang loob. In verse 35, sabi po doon, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?" Dito po, si Apostol Pablo po ay naglista ng various trials and tribulations na maaari po nating harapin ng ating po, tayo po bilang pong mananampalataya. Ang mga hamong ito po ay maaaring magdulot sa atin ng mga pangangailangan kung ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay nananatiling matatag. Gayunpaman, maaaring ipahayag ni Pablo na walang anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Hindi daw po kasalukuyan ang ating mga kasalukuyan mga suliranin, hindi ang hinaharap din natin na kawalan na katiyakan, hindi pati ang kamatayan mismo ang maaaring mapaghiwalay sa atin sa ugnayan ng Diyos at ng kanyang minamahal na mga anak. Sa verse 37, sabi po dito, "No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us." So despite the trials we face, tayo pong mga mananampalataya ay hindi lamang mga survivors, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo ay higit po tayong mananagumpay. This victory is not achieved through our own strength, but through our union with Christ. Sa ating pong kasalukuyang buhay, we are empowered to face challenges with courage and resilience, knowing na tayo ay mga victorious kay Kristo. The word conqueror holds a deep and multifaceted meaning. Napakalawak po at napakarami po tayong pwedeng tingnan sa word na conqueror, especially in the context of Romans 8:37, where believers are described as more than conquerors through Him who loved us. Here are some layers of this significance. Number one, we have triumph over adversity. Ang conqueror, bilang isang managumpay o bilang isang conqueror, ay isa po taong nananalo laban sa mga hadlang o kalaban, kasama na ang kasalanan, tukso, at pag-aalinlangan, upang mapanatili ang pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Pangalawa po, yung pong courage and resilience. Ang conquerors in the Christian journey ay nagpapakita ng tapang, pagtibay ng loob, determinasyon, at matatag na paninindigan sa kabila ng mga pagsubok, na nagpapakita ng matibay na paninindigan at hindi naglalaho ang determinasyon sa harap ng pagtutol. Number 3, transformation and growth. Ang pag-conquer ay kasama sa spiritual po na paglago at pagbabago, na kung saan ay kailangan ang paglaban sa mga pagsubok at mga pag-aalinlangan upang mapahusay, palakasin at hubugin ang individual na tungo sa pagiging mga hinog na alagad ni Kristo. Number 4, victorious identity. Being a conqueror in Christ fosters confidence, empowerment, and assurance in God's promises. Recognizing oneself as a victors, heirs, and beneficiaries of His grace. And 5, impact and influence. Ang pag-conquer ay isa pong spiritual na paglago at pagbabago kung saan ay kailangan ang paglaban sa mga pagsubok at mga pag-aalinlangan upang mapahusay tayo, palakasin tayo, at hubugin tayo bilang isang individual tungo sa pagiging mga hinog na alagad
ni Kristo. So in summary, the word conqueror embodies themes of victory, courage, resilience, transformation, identity, and influence. Ito ay nagpapahayag sa mas malalim na katotohanan ng tagumpay ng mga mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo at naglilingkod bilang isang pinagmumulan ng pag-asa at kapangyarihan sa ating pong spiritual na paglalakbay. Kaya po ang ating pong scripture passage in Romans 8:31-39, meron po tayong 3 puntos na ating pong pag-usapan. Una po, the assurance of God's presence. In verse 31, Paul asks, if God is for us, who can be against us? This rhetorical question serves as a reminder of the unwavering presence of God in our lives. As we traverse the valleys of life, facing trials and tribulations, we can take solace in the fact that the Almighty stands by our side. Ang Kwaresma po ay nag-aanyaya sa atin na kilalanin ang katatagan ng Diyos sa gitna ng ating pakikibaka. When we feel overwhelmed sa mga pasanin ng mundong ito, let us remember na ang isa sa mismo na nagtagumpay laban sa kamatayan ay kasama natin bawat hakbang ng ating daan. Number 2, the triumph over condemnation. Paul declares in verse 34 that Christ Jesus, who died and was raised to life, now sits at the right hand of God, interceding for us. This truth shatters the chains of condemnation and once bound us. Through Christ's sacrifice, we are set free from the guilt and shame of our sins. During Lent, we confront our brokenness and acknowledge our need for redemption. Yet, in Christ, we find forgiveness and restoration. His victory over sin and death ensures our liberation from condemnation. And third point is the unbreakable bond of love. In verses 38 to 39, proclaim the incomparable love of God that nothing in all creation can separate us from the love of God. This divine love is our anchor in the storms of life, our assurance that we never alone. It is love that transcends time and space, conquering all obstacles in its path. Hanggang ang pag-ibig ng Diyos, no? Kailangan po natin pong panghawakan ito. So, walang hanggan po ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin yan. Tayo po ay manangan dito. Let us reflect this love in our interactions with others. Ipakita po natin ang ating awa, pagpapatawad at biyaya. For it is only through love na tayo ay nakikilahok sa tagumpay ni Kristo. So in conclusion, as we conclude our Lenten pilgrimage, may we emerge victorious, strengthened by the assurance of God's presence, liberated from condemnation, and anchored in His unfailing love. Let us walk boldly in footsteps of our Savior, knowing that nothing can separate us from His love. Amen. Let us all bow our heads and let us all pray. Father, we thank you for reminding us that we are more than conquerors. Thank you, Lord, for having us the power to overcome everything through your love, Lord.
Thank you, Lord, for this wonderful message. Thank you, Lord, for once again that inspire us to keep moving on. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa na nakapakinig na mensahe mo ay mahamon, na lumakad, na may pag-asa na ikaw ay kanilang kasama. At tiyak na mayroong tagumpay sa aming po mga struggle sa buhay. Magkakapagtagumpay kami because as we quest for victory in our lives, we have found one powerful assurance that the love of God is always on our side. Thank you, Lord, and we bless your name in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po ngayon ay mananalangin para po sa mga pamilya. Aming Ama sa langit, dumudulog po kami ngayong gabi, pinapanalangin ang bawat pamilya ng tahanan. Kaya mo, Diyos, na kayo po ay siyang humipo sa bawat isa pong mga pamilya ng TLA Grace Church, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, na makaranas po ang bawat pamilya ng masaganang biyaya mo, Diyos, sa araw-araw, Lord. At tunay po ang bawat isa ay na mga ama ng tahanan ay tunay po na makasumpong palagi ng mga probisyon na nagmumula sa iyo. At higit sa lahat, ang pangunguna mo, Diyos. Gabayan niyo po ang mga ina ng tahanan sa patuloy na pag-nurture ng mga anak, sa magsilbi talagang ilaw, Panginoon, ng bawat tahanan, O Diyos. Nawa, Panginoon, ang yung mga salita ang siyang makita at ang iyong mga patotoo na buhay ang Diyos na kanila pong sinasamba. Makita ng mga anak at maging mana ito nila, Panginoon, pamana sa hinaharap na kanilang buhay. Upang sa ganon, ang bawat pamilya ay mayroon pong patotoo ng inyong katapatan. Salamat po sa gagawin mo sa bawat pamilya. We thank you, God. Ngayon din naman po ay papanalangin natin po ang ating pong iglesia. Let us all pray for our church. Father, we pray for TLA Grace Christian Church. Kaya mo, Panginoon, na tunay po na kami po ay isang dekada na po kaming ginagamit mo at nananampalataya kami, Panginoon. Ito pong church na to ay lalo pa po makakaranas ng mga tagumpay na nagmumula sa iyo. Paparanas mo, Panginoon, sa amin ang iyong kalwalatian. Ipapakita mo sa amin, Panginoon, kung gaano kalaki ang aming Diyos na sinasamba. At nawa, Panginoon, ay maging kagamit-gamit pa ang aming pong church at marami pa pong mga tao na naghahanap ng solusyon sa buhay ay masumpungan sa aming pong mga gawain. Dahil lalong higit, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming pong senior pastor, si Pastor Jerry. As he lead us, Lord, give him more visions that comes from you, Lord. Allow him, Lord, to keep on being inspired of doing great things for you, Lord Jesus. Empower all our leaders, our pastors, our members, Lord Jesus. And may we experience, Lord, revival and breakthroughs after breakthroughs by your grace, Lord Jesus. Kaya mo, Panginoon, at sa aming pong panibagong pong lugar na aming pong pananambahan, alam po namin ay hinahanda mo na ito para sa amin. Upang sa ganun, lalo kaming maging kagamit-gamit, Lord. I-prepare mo, Panginoon, lugar na ito para sa iyo, Panginoon, sa iyong kalwalatian. We believe, Lord, that as we lift your name higher, you will draw people unto you. We praise you, God, in Jesus' name. Amen. Lord, we pray, pinapadalangin din po natin ngayon ang ating pong bansang Pilipinas. Father, we pray for our country, Lord Jesus. We pray for our country, Philippines, Lord Jesus. Lord, napakarami pong problema, napakarami pong ngayong mga issues, marami pong mga national issues na namin pong kinakaharap. Kabilaan, Panginoon, ang aming pong mga naririnig na hindi magandang balita. Andyan po yung pagbanta ng mga kalusugan, andyan po yung banta ng kaguluhan, pero higit sa lahat, nandyan ang balita na kasama ka namin, Panginoon. Kayo po ang Diyos na amin pong niluluklok sa bansang ito. Nawa, O Diyos, sa amin pong mga liderato, sa amin pong magsimula po sa aming presidente down to the lowest rank of our government, Lord. Hayaan mo, Diyos, na ikaw po ang siyang masumpungan nila na
mapangahawakan at tunay po na wala pong iba silang kikilalanin ng Diyos kundi ikaw lamang, Lord. And Lord, we know, Lord, na you will free us from anything, Lord, na lalo na po sa amin pong economic problem, economic issues, Lord. We pray, Lord, na mawakasan ang income inequality sa aming pong bansa. We pray for the stable inflation, the price stability, Lord Jesus, sa aming bansa, Lord. We pray for economic freedom, Lord Jesus. We pray, Lord, na masustain po, Panginoon, ang economic growth sa aming bansa, Lord Jesus. Kaya mo, Diyos, na lahat po ng maging mga batas, ang lalo na po sa pagtustos sa aming pong pondo, ay maiuwi, Panginoon, sa tiyak po na pagbabago at paglago ng aming bansa. At nawa, O Diyos, marami po mga Pilipino na naghihirap ngayon ay magkaroon po ng magandang reforma para sa kanila. Maging sa financial inclusion, Panginoon, Lord Jesus, no, magkaroon po ng access ang mga maralitan namin Pilipino sa financial services, Lord Jesus. At ayan po, Panginoon, na ang aming pong investment, lalo na sa aming pong trade deficit, Lord Jesus. Lord, kayo po ang siyang patuloy na gumawa ng kaparaanan upang kami po ay makaahon sa aming pong problemang ito. O Diyos, wala po kami ibang inaasahan kundi ikaw. Maging magkaroon din po ng pagkakaayos sa aming pong politika, Panginoon. Nandyan din po ang napipinto na pag-reforma ng aming pong konstitusyon. Kaya mo, Diyos, na nawa, O Diyos, yung pong malinaw na plano mo ang siyang mangyari sa aming pong bansa. Magdulot ito na maganda sa aming pong pamilya, Panginoon. And we pray na marami pa pong mangyayari at magbubukas po kayo ng pagkakataon na maraming Pilipino ang makita, ikaw ang tunay na Diyos. Ito ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At ngayong gabi, dinideklara po natin sa bawat isa ang mayamang pag-ibig ng ating Ama na hindi po nagmamaliw kailanman. At ang pagsama ng kanyang anak na patuloy na gagabay sa atin at magbibigay po ng katiyakan na sa ating buhay ay tayo po'y magtatagumpay. Ngayon din ang Santong Espiritu na patuloy po tayong bibigyan ng inspirasyon sa araw-araw at kapangyarihan na nagmumula sa Kanya upang malampasan ang lahat ng pagsubok ang sumabawat isa ngayon at magpakailanman. God bless us all.